The Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA mixed 65 million pesos worth of shabu with cement to create a marker of a court in Paticul, Sulu. The drugs used for this were seized by PDEA Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao over the past 14 months. PDEA BARMM also noted the peddlers involved in the confiscated drugs are now behind bars and convicted for trafficking of narcotics. And to get more information about this, we have Agent Jocelyn Mary of PDEA BARMM on the line. Talking about po yung pag-dispose nyo po ng drugs, talagang ganito po ba ang ginagawa nyo sa minsan, pag-dispose nyo? Or medyo kakaibang kaso po to yung ginawa nyo sa BARMM? Yes, Sir Angelo, no, maibalik ko lang po. So last April 23, nagkaroon po tayo ng April 24, nagkaroon po tayo ng destruction of dangerous drugs dito po sa probinsya po ng Sulu, wherein ito nga yung ginagamit natin na method, DAP as rendering inert, na kung saan po ay yung pinapahalagahan pa rin natin yung safe ng handling and disposal of chemicals from illicit drugs and manufacturing. Ibig sabihin po, kakaiba ito sa mga usual natin na ginagawa using destruction of illegal drugs using yung ating thermal facility. Since yung thermal facility po natin ay hindi available, nagiging available lang po ito doon po sa mainland area sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, sa Cotabato City. And since ang destruction po natin ay naisasagawa po dito sa probinsya ng Sulu, that is why humahanap po kami ng paraan ng isang proseso na angkop at naaayon pa rin at sumusunod pa rin sa standard ng safe handling of chemicals and disposal. Okay, Jocelyn, ang tanong kasi ng marami din, since hinahalo niyo yung actual, yung shabu mismo sa semento, safe ba ito pag nagka-contact sa lupain? I mean, contact sa environment, at safe ba ito? Kunyari, may mga bata naglalaro, nahawakan ng semento, para lang at least mabawasan yung fear ng mga kababayan natin. Yes, Sir Angelo, no? Base sa set standard ng ating sa pag-aaral ng ating United Nations of Drugs, Office on Drugs and Crimes, itong inert process ay pumapasok po ito sa standard. So, ito pong proseso, itong mga dangerous drugs, particularly yung methamphetamine hydrochloride or shabu, ay hinahaluan po ito ng tinatawag natin na solution na ethyl alcohol para nang sa gayon yung shabu ay mag-breakdown siya, masisira yung kanyang components, and afterwards, yung solution na mixture na yon ay hinahalo natin sa semento at pinapatigas ito at ginagawa natin ngayon na minumold natin siya as monument. Oo. I understand po no na ito pong ginawa ninyo falls under the guidelines nga po ng safe handling and proper disposal ng mga illegal drugs. I was wondering po kasi ngayon lang po siya, well, ngayon lang namin nalaman ito through media of course, but were there any other parang mga ibang instances, pagkakataon na nagawa din po ito at saan pong lugar sa Bangsamoro? Yes, Ma'am Angela, no. So, itong method na ginagawa natin ay hindi lang ito nangyayari ngayon. Actually, last year po, nagkakaroon din po tayo ng destruction of dangerous drugs sa probinsya po ng Tawi-Tawi, wherein ito rin pong method na ito ang ginagamit natin. Kaya nga po, dahil sa hindi po available yung burning facility natin dito sa probinsya, that is why ginagamit natin itong inert, rendering inert process. Oo. Pero meron po ba tayong mga naiisip pang ibang paraan, interesting plans of disposing drugs in the future, aside from this? Yes, Miss Angela, no? So, as of now, we are still waiting for the
release of the court order from the different courts in this region, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Afterwards, pagka nagkaroon na po ng court order, ay agad-agad magkakaroon tayo ng scheduling of another destruction. Okay. Jocelyn, I'd like to ask lang, no, ano yung pinaka-common na nako-confiscate na drugs dyan sa area nyo? Yes, Sir Andrew. So far naman po as PDEA Regional Office Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao is concerned, yung usual and most common natin na nako-confiscate na seize na mga dangerous drugs or illegal drugs ay ito pong tinatawag natin na methamphetamine hydrochloride or shabu. Pero kamusta naman po ang sitwasyon natin dyan when it comes to handling, di ba, seizing itong mga illegal drugs na to sa area ng BARMM? Ito po ba ay kontrolado na o kailangan pa po paigtingin ang mga operasyon? Yes, Ma'am Angela, no? So, sa ngalan po ng aming pamumuno ng Philippine Drug Enforcement Agency, ang aming Director General, and of course sa aming Regional Director dito po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, na si Director Gil Cesario P. Castro, kami po ay patuloy sa pagpapaigting ng aming kampanya laban sa illegal na droga. Base po dito sa aming approach na supply reduction, wherein yung illegal drugs ay tinatanggal or inaalis natin sa mga tao using po dito sa process or paraan ng pagkakandak ng mga anti-drug operation, as well as yung pagpapaigting natin sa ating anti-illegal drug advocacy campaign program, wherein mas pinapalakas pa natin yung awareness patungkol po sa ill effects ng illegal drugs para naman po yung mga kabataan, mga young one generations natin ay ma-prevent yung pagiging involved or magiging biktima po sa paggamit ng illegal na droga. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyo, Agent Jocelyn Mary of PDEA BARMM.